Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. So, video reaction po ulit tayo ngayon. So, yung pag-uusapan natin, ito nga pong interview kay Mayor Magalong ng DCRH. So, nag-interview sa kanya si Katunying, tsaka yung isa niyang kasama, no, na anchor din. So, grabe itong siniwalat ni Mayor Magalong patunggol nga po mga kababayan sa flood control project mga kababayan. Grabe. So, isiniwalat ni Mayor Magalong na may kickback daw sa infra projects. So, sabi, depende yan kung gaano kagahaman ang ilang mambabatas. At kasama na rin ang mga senador. Ayan po yung sinabi ni Baguio City Mayor Magalong. So, umpisahan na natin mga kababayan. At mag-comment kayo kung anong masasabi nyo dito sa komento ni Mayor Magalong sa kanyang isiniwalat na informasyon mga kababayan. At ayon nga mga kababayan, no, sa papatawag nga daw siya ng Kongreso pagka naumpisahan na yung investigasyon. So willing naman si Mayor Magalong na pumunta rin sa Kongreso pag nag-umpisa na. So ayan, start na tayo. Umpisahan po natin sa umpisa. Ayan. Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yan, si Katunying at si Ka Jerry. Magandang umaga, Katunying at Ka Jerry. Magandang umaga po sa ating mga listeners. Opo, Mayor, magkano po ba talaga o ilang percent po pa talaga ang kickback ng mga tulisang congressman at senador for that matter? Grabe si Katunying, no? Tulisan. Matindi. Grabe. Tinawag na tulisan yung mga mababatas at mga senador. Ayan. Tuloy tayo. Sa mga infra projects including flood control projects? Well, depende yan sa kung gaano gahaman yung mga congressman, mambabatas. Hindi ko naman sinasabi na lahat sila kasi maraming matitino dyan. Opo. In fact, yung mga informasyon na natatanggap Hindi ko. naman lahat mga kababayan, no? Marami naman daw na mga matitino pa ring mambabatas. Galing din sa mga matitino. No? Well, anyway, ang lumalabas dyan, mga 25 to 40%. 25 Pero to 40%. Yung to 40%. Grabe, 20 to 40% kickback mga kababayan. Ang laki nun. Paldo. Yung iba dyan talagang sobrang kaswapangan na talagang 40%. At yung iba pa dyan, magugulat ka na meron pa pala silang mga project list na kailangan yung mga contractor na gustong magkaroon ng access dun sa project list nila. Kailangan magbayad sila ng 2 million. 2 million. Non-refundable yun, no? Non-refundable. Yung access lang sa project list, bayad agad 2 million. Grabe, no? Yung contractor para maka-access na sa mga project, magbabayad daw ng 2 million. Grabe. Intindi. Access pa lang yun guys, 2 million na agad. Non-refundable sa contractor. Aba, intindi, no? Yes, oo. Non-refundable siya. Kaya maski na makakuha ka man o hindi, bayad ka pa rin. Dyan ho ba sa lugar ninyo, Mayor, bumabaha din dyan di ba? Yung, nasa gitna La Trinidad. Hindi, doon sa, yung may lawa, may tubig. City Camp. Oo. Di ba, bumabaha din ho dyan. Kayo ba hindi man lang natapunan ng pondo para sa flood control? Wala kaming flood control. Pero kasi hindi na rin nababaha yung gumawa kami ng paraan. Pero nag-request kami ng 400 million pesos para dun sa to cover the master plan. Pero hindi naman na-approval ng DPWH. At yung dati naman naming iba naman yung priority kasi nung dati naming congressman. Oo. Hindi ho congressman, di ba? Dapat sila may power of the purse. Sila dapat magmalasakit sa lugar ninyo na binabaha. Naman sila kasi iba naman yung priorities kasi nila kasi ang priority nila yung pansarili nila, hindi ganyan naman kasi maraming ganyan kasi na mga mambabatas. Ang priority nila yung kanilang bulsa.
Kaysa yung priority nila, yung tingnan yung... Ang priority daw ay ang kanilang bulsa. Aray ko, mga kababayan, sakit nun. Kaya para maraming nagagalit, no? kapakanan ng kanilang mga constituent. Pero Mayor, parang naiba po ang kwento dahil mag-iimbestiga po ang Kongreso at ipapatawag daw po kayo. Nabalitaan nyo na ba iyon? Oo, nabalitaan ko kahapon, may pinadala sa akin. Mag-iimbestiga din ang Kongreso. Yung Senado mag-iimbestiga. Yung Kongreso mag-iimbestiga din. Ayan. Sino kaya yung magiging tama sa dalawa? So, malalaman natin yan sa mga susunod na araw or linggo. Manonood tayo ng hearing. Kaya sila yung mag-iimbestiga. Siguro kung maniniwala ako kung yung mga matitino ang mag-iimbestiga. Pero kung yung mga pasimuno dyan at yung mga sila rin yung mga kasabwat, kumbaga parang criminal din na sinabi mo, ikaw na mag-imbestiga doon sa krimen mo. Oo. Meron ba tayong makukuhang ebidensya sa ganyan, Mayor? Sa proponent lang, sa pagiging proponent lang ng isang project, hindi na lumulutang yung pangalan nila kapag natapos na yung budget law sa GAA. Totoo yan, Ka Jerry, Katony. Mahirap talaga kasi ako dati CIDG nag-imbestiga ako nung NIA, nung inutusan ako ni Presidente na Pinoy, na imbestigahan mismo to lead the investigation together with the NBI group. Talagang mahirap mag-imbestiga na may determine mo yung link with the politicians. Kasi nga karamihan dyan wala namang pinipirmahan. Pero kung magsasalita yung contractor, kasi makikita mo kagad doon pa lang sa ebidensya, sa documents, tapos pupuntahan mo yung lugar, makikita mo talaga. Tama yung sinabi ni Presidente. Yung iba palpak, yung iba guni-guni lang, yung iba gumuhuna. Yung NIA project yun, nakita namin talaga yun. Pero mismo yung mga contractor, nagsasabi na ito yung binigay nilang porsyento doon sa, kasi yung may-ari yung pork barrel ito yung binigay namin. Pero are they willing to testify? Ay takot sila mag-testify, baka patayin daw sila. Totoo po yun. So, ang magiging pala dito, mga kababayan, yung magiging sagot, dito sa usaping flood control projects, itong mga kontraktor. Kaso ang problema, takot magsalita yung mga kontraktor, Kung sakaling matuloy na yung investigasyon, magkakaproblema pala dito, Mahihirapan pala. Ito nga yung title, Investigation sa Flood Control Projects, may hirapang ikonekta sa mga politiko. Yun. Kaya ang sagot talaga dito, kung talagang magsasalita, kontraktor talaga, mga kababayan, yung makakapagsabi ng katotohanan. Alam niyo po, napakahirap yata nito Kanina pa hindi lang kanina, no, isang araw pa pinag-uusapan namin ni Jerry na pagka natapos itong investigasyon na to, malamang ang kulong yung DPWH official o employee at saka contractor. Pero yung congressman, walang yun, nakapamewang lang yun. At wala po meron ba naman acknowledgement receipt yan? Magpapa-issue ba ng cheque yan sa tongpats nila o sa kotong nila o sa SOP nila? Wala namang ganun, congressman Mayor paano po mapapatunayan yon? Kasi ang mangyayari po dyan, in fairness naman sa binabanggit yung matitino, na-generalize po parang sweeping po, na pagka congressman may kickback doon po sa project. Tama ka, Tama ka, Katunying. Mahirap. Pero kung nakita ng kontraktor na makukulong na siya at yung mga engineers ng DPWH makukulong na sila, kailangan kumbinsin sila na magsalita na rin kayo. Alangan naman kayo lang ang ikukulong. Paano naman yung nakinabang ng husto dyan? Saka pa lang sila mag-execute na. Kung makumbinsin mo sila, mag-execute sila ngayon ng testimony nila. Their oath.
And kailangan mo rin ng ng corroborative statement din sa ibang mga witnesses. Ganun ang mangyayari diyan sa investigation. So kung kayo ipatatawag sa investigasyon at ngayon pa lang ipatatawag daw kayo at maglabas daw kayo ng mga ebidensya, anong madadala ninyo, Mayor, kung sakaling a-attend kayo? Siguro, hindi ko na lang muna siguro babanggitin ka Jerry. Ipatawag na lang nila ako. Pero maganda. Hindi muna babanggitin ni Mayor Magalong. Ibig sabihin, mayroon din siyang mga ebidensya, no, na nakatago, mga kababayan. Nako. Magkakaalaman pag pinatawag na si Mayor Magalong. Abangan natin to, mga kababayan. Maganda rin siguro na ipatawag din nila o imbitahan din nila si Presidente. Kasi isipin mo, si Presidente mismo nagsalita. Mahiya kayo. Ano? Binanggit pa niya na palpak, gumuguho, guni-guni. patapos guni-guni lang. Ibig sabihin, Mismong si BBM din, no? Si PBBM din nagsabi na palpak nga yung flood control projects. Kasi nag-ikot siya Nag-ikot siya, di ba? Nakita niya yung kapalpakan na ginawa ng flood control projects. Kasi grabe, konting ulan lang, mga kababayan, di ba? Binabaha ng Metro Manila. pati siya mismo may kaalaman. Diba? Alam niya na may nangyari. At sino ba tinutukoy niya nung sinabi niyang mahiya kayo? Sino po ba? Sino yung mga kaharap niya? Hindi naman lahat. Yung mga pumalakpak. Hindi naman lahat. Yung mga pumalakpak na Yung mga pumalakpak daw, mga kababayan. Walang konsensya dahil nakita nila yung mga kasamahan nila na yung mga matitino biglang pumalakpak. No? Pati sila, tumayo na rin sila. Na nakita nilang nagtayuan na lahat, tumayo din sila, pumalakpak. Sumabay na rin para hindi halata. Pero nakita niya marami sa kanila yung gano'n. Pero sino po ang pwedeng mag-imbestiga dito na pwedeng na may kredibilidad o na naaasahan ng taong may mangyayari talaga? Talagang third-party audit. Third-party audit. Get someone from PICE, yung Institute of Civil Engineers, someone from SGV, mga gano'n, yung mga reputable na mga organizations na hindi pwedeng influensahan. At marami naman yan, ang dami nila. Tapos get someone, a supervising investigator. Kung pwede nga, mag-volunteer nga ako kung gusto nila, mag-volunteer pa ako. Basta importante rin, idikit na sa akin yung PNP at yung at we will only take orders from the President. Ayun. Ito, Mr. President. Ito po, ang kailangan yata talaga. Mayor Magalong magbo-volunteer, mga kababayan. Basta daw idikit sa kanya yung PNP. Siyempre, mahirap to, mga kababayan. Maraming dito, sangkot dito Mahirap na, kailangan may security din. Talaga dito ay isang third party independent investigation committee o kung ano man tawag diyan. Ito may nagbo-volunteer Mr. President, Mayor Benji Magalong, kapwa nyo rin naman Ilocano. Ang tanong ko po ito matagal ko na sa inyong gusto itanong, dahil kayo po ay naging advocate na ng good governance at fight against corruption. Mayor, meron ba kayong in the process of your personal investigation na mga personal knowledge na mga congressman na talagang corrupt? Can you name names? Hindi ko naman pwedeng banggitin dito ngayon ka Tonying at ka Jerry. I really wish I could, pero I cannot. Yari, mga kababayan, pag binanggit ni Mayor Magalong, nako. At the moment, grabe, no? Matindi mag-interview sa meron akong personal knowledge. Matindi mag-interview daw si Katonying, no? Grabe. Personal knowledge at marami rin nga ako nakausap na Marami na rin ako kausap. Isa pa yan, yung mga 777 na yan, yung mga 30-30 na yan. Meron ako alam dyan. Patapos meron pa nga, nagulat nga ako nung sinabihan pa ako na
Hindi lang 777 o yung 30-30-30. Meron pang 999 pala. Ano yung Meron pang 999? unlimited. Ano po yung 999? Meron pang unli. Unli, may unli pa. Pero meron pang unli. Oo. Unlimited. Grabe, no? Ito ho Parang bang mga informasyon parang yun, load sa cellphone, mga kababayan. 777, tapos 999, tapos unli. ninyong to, Mayor, sa mga congressman lang, sa senador, ang mga senador ba walang involvement sa ganyang kalokohan o pamumursyento sa mga projects? Hindi ko gaanong admittedly hindi ko gaanong kumbaga hagip yung sa Senate, hindi ko gaanong hagip. Sa most sa House of Representatives. Kasi marami doon sa kanilang hanay na talagang na rin, disgruntled na rin. Sabi nga nila, kakaiba ang level ng corruption na nangyayari dito ngayon. Sa ilan ba ngayon? 300 plus congressmen, mga ilang porsyento niyan, Kong, ang sa tingin nyo Tumatanggap ng kickback. Yan. Nangingikback. Basta, ang sabi sa akin, marami. Marami. Mas marami, majority. Kasi Grabe, no? mas marami, oo. Mas marami ang... Nung tinatanong ko Mas sila marami ang corrupt. Majority daw, mga kababayan. Sabi nila, Mayor, pasensya ka na, hindi kami kaya maging open dahil alam mo naman, pag-iinitan din kami. At mawawalan din kami ng suporta, kailangan din namin mag-deliver sa aming constituents nila. So, dala ng pangangailangan. Meron kasi hindi naman para maghanap tayo ng lesser evil dito. Meron po kasi mayor na yung bang tumatanggap pero hindi nagtatara, hindi nag-i-impose. Ano po? Totoo yan. Totoo yan. Oo. Kumbaga, tinatanggap na lang kung ano yung kalakaran. Oo, parang gano'n. Oo. Yes, so. Tapos merong mga radio message yan may mga text messages yan Pagka bigayan na. Ibig sabihin, let us say yung release na ng kanilang mga pork barrel o yung mga yung mga AX, AKAP. Meron silang meron text message yan na pinapadala sa kanila. Na pwede na nilang Totoo yung sinasabi ni Congressman Toby Chanco, no? Na may text messages na matatanggap. So, itong sinabi ni Mayor Magalong, same sila ng sinasabi ni ni Congressman Toby Chanco. ang puntahan o pwede na nilang lakarin yung kanilang mga ganon, mga pork barrel, mga mukhang meron kayong anong tawag doon, yung signal jammer, Mayor. Nare-receive nyo rin ba yung mga text na yun? Nakaka-receive kayo ng text? Pinapadala lang sa akin. Pinapadala sa inyo. Nako, Mayor, alam po namin na hindi madali. I'm sure may mga... Ito yung maganda pag nagsimula na yung yung investigasyon, yung hearing, no? Makikita natin yung text messages pag pag pinatawag na si Mayor Magalong, no? Makikita natin. Siyempre ipapakita niya yung mga ebidensya na yan kasi sinenden sa kanya, no? So yun, Death threats na rin kayo natatanggap because of your advocacy na to, Mayor. Before the election, kumbaga before the election, merong isang former secretary na tinext niya ako na mag-ingat kayo, sir. Sabi niya, mukhang positive yung threat. So I referred it to the Philippine National Police. That was February 9. And then when I referred it to the Philippine National Police on April 1, nakatanggap ako ng text message na sir, we have elevated your threat level to high. Inanon ako. Pero hanggang ngayon, di pa nila dina-downgrade. Nako, mag-ingat po kayo, Mayor. At so, attend po kayo sa hearing, Mayor, ng House? Kung meron silang, kung ipapatawag nila ako. Opo.
Papatawag nila ako. Sana patawag din nila si Presidente. Grabe no, may death threat pala kay Mayor Magalong. So, binisto niya na isang daw, secretary na nag-resign ba? Ulitin nga natin. Mayor, at so attend po kayo sa hearing, Mayor, ng House. Elevated your threat level to high. Inano na the Philippine National Police on April 1, nakatanggap ako ng tinext niya ako na mag-ingat kayo, sir. Sabi niya. Kayo natatanggap because of your advocacy na to, Mayor? Before the election, kumbaga before the election, merong isang former secretary na tinext niya ako na mag-ingat kayo, sir. Former secretary noon nag-text sa kanya na mag-ingat. Na mag-ingat kasi may death threat na kay Mayor Magalong. So, balik na natin. Mag-ingat po kayo, Ingat po kayo. Mayor. At so attend po kayo sa hearing, Mayor, ng House. Kung meron silang, ipapatawag nila ako. Opo. Papatawag nila ako. Sana patawag din nila si Presidente. Opo. Mayor, salamat po sa oras. Magandang umaga po. Thank you, Mayor. Maraming salamat ka, Tonying at ka, Jerry. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. So, yun mga kababayan. So, mag-comment kayo. Ano masasabi nyo sa interview kay Mayor Magalong ng Baguio City? Grabe yung mga isiniwalat niya. Ang tindi. Talagang tapang ni Mayor Magalong. Tsaka pala may death threat na pala sa kanya. Sa sobrang tapang ni Mayor Magalong, talagang nanindigan na ito nga may death threat na sa kanya. So pero hanggang ngayon naman okay pa rin si Mayor Magalong, kaya pasalamat tayo kasi mayroong mga ganitong tao na nagsisiwalat ng mga anomalya na di umano'y anomalya ng gobyerno. So, yun lamang mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood nyo. God bless. Mag-comment na lang kayo at mag-like and share. Thank you.